ka na ikay mawiwili. So mga par, matapos nga po maikas ang bakbakan ni Jake Paul kalaban si Tank Davis na mangyayari sa November ngayong taong kasalukuyan, kung saan mga idol, marami ang nagsasabi na duda sila na mangyayari ang laban ng dalawang fighter dahil sa diferensya nila sa timbang. At isa pa mga boss, isa talaga si Tank Davis sa mga fighter na masilan pagdating sa timbang ng kalaban. Palagi nga daw nito mga idol pinipiga ang kalaban nito, tapos lalaban nito sa cruiserweight fighter na si Jake Paul. Bagamat hindi na nga po mga idol umabot sa ganitong kwento kung bakit hindi matutuloy ang laban ni Tank Davis at Jake Paul, dahil mismo na ang Georgia Boxing Commission ang nagsabi na hindi nila bibigyan ng permit ang bakbakan ni Jake Paul at Tank Davis dahil sa agwat ng kanilang timbang. Si Tank Davis mas maliit sa lightweight at si Jake Paul naman halos mahigit 60 pounds ang bigat nito kay Tank Davis. At mismo ang US state na mga idol ang nagsabi na delikado ang bakbakan na to sa rason na baka mauwi sa disgrasya ang laban. Well, para sa atin mga idol, kung interesado talaga ang dalawang fighter na ituloy ang bakbakan na to, maglabas talaga sila ng malaking pera o di kaya lumipat sila ng venue ng laban kung saan papayagan ang kanilang boxing event. Samantala, speaking kay Tank Davis mga idol at Jake Paul, marami naman po ang mga fans mga idol ang nagsasabi na sakali manalo daw si Davis Boy sa laban kay Jake Paul, malalampasan daw ni Tank Davis ang record ni Manny Pacquiao na tumalon ito ng 3 dibisyon para lamang labanan si Oscar De La Hoya na isang higante. At kung maging matagumpay daw si Davis Boy mga idol, siya daw ang kauna-unahang fighter na makagawa ng ganitong bagay na manalo sa bakbakan matapos tumalon sa 5 dibisyon para talunin itong si Jake Paul. History daw ito para kay Tank Davis. Well, para sa mga idol, walang silbi ang panalo ni Tank Davis kay Jake Paul dahil ang laban nila isang exhibition fight lamang. Hindi naman ito isang totoong pro fight, kaya pwede talaga drama-drama lang ang bakbakan na to mga idol. Parang wrestling ba? Scripted na ang bakbakan. Kung totoong pro fight to mga idol, sigurado tayo na makukuha ni Tank Davis ang record, pero duda tayo na papatol ito sa totoong laban kay Jake Paul dahil imposible po itayan ni Tank Davis ang malinis na record nito kalaban ng higanteng si Jake Paul. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po natin binalita kamakailan lamang na posible mapanood ang laban ni Naoya Inoue at Ahmad Alib sa DAZN dahil kumalas ng ESPN sa top rank promotion ang international promoter ni Naoya Inoue. Kung saan mga idol, posible din pala na hindi ito mangyari dahil mabibili na po ang laban ni Naoya Inoue sa isang pay-per-view sa halagang $50. Ginawang pay-per-view na lang ang laban. Ibig sabihin nito mga idol, kung maganda ang bentahan sa pay-per-view ni Inoue sa laban nito kay Ahmad Alib, mas lalong papaldo si Inoue dito. Imagine kasi mga idol, kung umabot ng 1 million buys ang bibili ng pay-per-view na para sa ating mga idol pwede talaga mangyari dahil local at abroad din ang bintahan. Katumbas ito mga idol ng $50 million. Tatapyasan ito ng porsyento ng broadcasting company, tapos ang tira dito mga idol, paghahatian nila ni Ahmad Alib. Kaya sa paldo talaga ang Japanese monster sa bakbakan na to.